You got the touch. You got the power. Yeah! So hello and welcome sa another Tech Hour unboxing episode. Ako si Good Guy Greg. So i-unbox namin ngayon yung Asus DCU2OC edition ng GTX 780. So dito kami sa unboxing video ng sobrang lakas na video card. Sobrang ganda. Himas-himasin muna natin. Yan, himas-himas. So ito na yung Asus GeForce GTX 780 na OC edition. So makikita nyo dito sa harap, DirectCU2 OC edition. Yan, nakasulat 20% cooler, vastly quieter. So ibig sabihin, mas tahimik daw siya. Ito yung bago nilang design sa card. Yan, makikita nyo. Madami siyang heat pipes. Parang spider. Tapos, ito, OC edition. Yung nakuha ni Sir Ran. Sir Ran, salamat. Tapos, 3GB GDDR5. Makikita nyo. Ayan, nakalagay. Tapos, meron siyang DG+. Ito yung parang feature ng Asus. Pati sa mga motherboard nila. Tapos, GPU tweak na rin kasama. So, dito nyo i-tweak. Common, yun na, yung sinabi na, GPU tweak. So, dito nyo siya i-overclock or kung anong gusto nyo gawin sa kanya. Tapos, Windows 8 ready na rin siya. So, yun. Tapos, sa likod, makita nyo, standard layout ng design nila. Nakasulat dito yung mga features niya or specifications. Makita nyo, GeForce GTX 780 DirectCU2 OC edition. Ito yung card. Yan. Tapos, inputs and outputs. Inputs and outputs, makita nyo, DVI compatible siya, meron siyang DVI, meron siyang VGA, meron siyang HDMI, meron siyang DisplayPort compatible. So kung ano meron kayong tawag doon, plug, pwede siyang ilagay. Tapos, syempre huwag nyo na naman na ilagay yung VGA, no? Kasi high-end card na to, gagamit pa kayong VGA. Please use DVI. Tapos yun. At least. Ayun. Tapos ito, DirectCU2. 20% cooler, ayan naulit yan. Yan din nga sa harap, DG Plus VRM, Super Alloy. So ito yung Super Alloy, yung ginamit nila, yung mas magandang mga components para sa chipsets, sa capacitors, yung para sa kung ano man ginamit nila sa pag-build nitong card na to. Super Alloy. Yan. Tapos GPU tweak, tweak it. Twerk it yun eh. So ito, GPU tweak. Ito yun, makita nyo. Zoom out na lang natin yan mamaya. So yun, basahin ko sa inyo. Para sa inyo, babasahin ko yung recommended system requirements. So, recommended system requirements. Okay? 2GB system memory or more for best performance. So, ibig sabihin, kailangan 2GB yung memory nyo. At least, pag ganito naman yung card nyo, huwag naman na 2GB gamitin nyo. Gamitin nyo na 8GB. Okay? Ayun. So, tapos, motherboard with free PCIe Express lane. Siyempre, sa may lalagay yung card. Tapos, Microsoft XP, Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 8, 32 or 64-bit compatible siya. Tapos, ito, yung power supply requirement. Minimum of 600 watts system power supply. So, ibig sabihin, hindi nyo pwedeng gamitin yung generic dito. Huwag na kayong gagamit ng generic. Tapos, kumuha na kayo ng magandang video card. Ay, na magandang PSU. Kasi nakabili kayo ng ganito kagandang PSU, na video card, bumili na lang kayo ng ano mo naman, yung medyo, yun, para dito. Para safe siya. Hindi siya, masira agad. Tapos, kailangan niya ng isang 8-pin na connector, tsaka isang 6-pin connector. So, buksan na natin. So ito na, tinanggal na namin sa box yung yung 780. So papakita ko lang sa inyo ulit. Makikita nyo ito yung design ng bagong 780. So ganoon pa rin sa box niya. Like the last time, ito yung card ko na 660 Ti na galing sa Team Tech Squad. Thank you Paul, Winslow and Sir Abe. Maraming salamat.
Tapos ito yung bago. So parang ganun pa din. Hindi pa rin nila binago yung design nila. So let's go to the card itself. No, the box first. The box first. Wait lang Wait lang. Okay, so ito. Ito na yung box ng 780. So makikita nyo, black box siya. Pag tinanggal nyo sa box, may box na ulit. So, buksan natin. Pag binuksan nyo, meron naman siyang isang box na laman ay accessories. May laman siyang sing-sing, necklace, at saka bracelet. Hindi, joke. Laman niya accessories ay ito. SLI bridge ng Asus. Yan, para mahaba. Mahaba ata ito eh. Pag sa mga board na malalayo yung PCI slots. Ito, bridge nila. Ayan. Sana Asus gawin nyo naman ito na all black or blue. Gawin yung team color para pogi. Pogi. So ito, may kasama siyang speed setup para dito. Ito yung GPU tweak. GPU tweak. Para tweak nyo yung GPU nyo. Tapos, yung ano niya, yung manual niya, ito. Kasama. Pero kung may internet kayo, download nyo yung bago. Pero pag wala, okay lang, gamitin nyo. And then, ayun pala, pwede palang buksan eh. Okay. Tapos, meron kayong kasamang, ano ba ito? Dalawang 6-pin. 6-pin. No, 6-pin. Papunta sa isang 8-pin. So, maganda to, all black yung mga, ano niya, mga dulo, ends niya. So, pag i-sleeve nyo to, walang problema, maganda pa rin tignan. Pero sa preference nyo na yun as the buyer and the user. So, buyer and the user no? Parang masamang tao. Hindi, joke. Ito, sa tabi nun, may kasamang styro. Tapos yun, may kasama ulit na styro para sa cover ng card, para hindi siya maipit. For protection. So, ito na yung si Asus GTX 780 OC Edition. Wow. Nakaka-excite. Ito na siya. So, kung napapakita, maganda. So, beautiful. So, yan. Buksan natin. Nakaseal pa siya. Nakaseal pa. Daan-daanin natin. Yan. So, buksan natin. So, ano to eh. Parang kinuha namin to prior to the release date. Kumbaga, inunahan na namin yung pagdating niya sa Pilipinas. So, isa sa kami sa mga unang nakakuha ng 780 dito sa Pilipinas. Kaya ibig sabihin, si Sir Ran ay isa sa mga unang nakakuha nito. So, nakita natin. So, ito na yung Asus DCU2 na, ano ba ito? Asus OC Edition, DCU2 OC Edition ng 780, GTX 780. So, makikita natin sa taas, makikita nyo, maganda siya. Maganda yung pagka-design sa kanya. Meron siyang tawag dito, backplate to give more thermal, para lumamig siya ng konti. Pero, hindi ganun significant yung decrease ng init. Pero tapos, may, ano na rin siya, mas magandang tignan, syempre. Yan o, pogi. It looks good. So, yan. Yan yung makikita niya sa taas. So, nakalagay dito, Asus DirectCU 2. And then, makikita natin dito. Makikita natin, ito, naka-bracket siya. Purpose nito, para, kasi mabigat yung card, medyo mabigat. So, ibig sabihin, magbe-bend yan. So, kaya nilagyan nila ng bracket, pati nitong backplate, to prevent the card from, para hindi siya magbangking. Kasi parang ganyan. Basta sobrang bigat, bigla siyang gaganon. So, yun. Yun yung purpose niya. So, dito sa side na to, ito, mamaya na yan. So, dito sa side na to, nandito yung isang 8-pin. Pakita ko sa inyo. Isang 8-pin, tapos isang 6-pin. So, yan yung power connectors niya. May LED yan, LED indicator pag ginagamit nyo. So, green, tapos blue and red ata. Pag green, okay siya. Blue, medyo nasa medium, tapos red, nasa high load siya. So, sa likod, sa tapa. Tapos, meron siyang dalawang SLI connector. Yan, para pang 3-way ata to. Freeway. Tapos dito makita natin, ito sa gilid nakalagay yung design nila. Design label, DirectCU 2 ng Asus. Yan. Yung heat pipes mamaya natin pag-usapan yan. Then i-turn around ko sa likod, makita nyo. May 4 na output or inputs.
ito yung display port, isa. Tapos HDMI, dalawang DVI. So, ang advice na pinakamaganda pa rin ata ngayon is yung DVI na output. So, yun. Tapos makita nyo dito, meron siyang ventilation. Diyan lalabas yung init. So, yun. And then, ngayon, pakita natin yung heat pipes. So, dito, may 10 mm to. Yung tumingin ako ng review muna. Tapos ito, nakita ko, 10 mm ata to. So, ibig sabihin, makapal. Tingnan nyo ang kapal, oh. 10 mm. Tingnan nyo na lang yung comparison. Ang daliri ko. Kasi yung kapal niya, yung heat pipe, yun siya kapal. And then, sa likod, maya ako sa ipapakita yung ano. Sa likod, makikita nyo, may dalawang 6 mm ata to. Mas manipis, dalawa. Ayun, sa ilalim. Sa taas, yung mas malaki. 8 mm na ata to. So, yun, yung heat pipes niya. So, okay na yan. Tapos, so, ito na. Ang magandang, guwapo, sir! Guwapo, no? So, yan, makita nyo na. Makita nyo na makita nyo na yung, yung bagong design nila. So, cross-reference muna natin sa lumang card. So, nandito sa akin yung 660 Ti version ng Asus last series. So, ito yung cooler nila. Makita nyo, ganyan. Manipis. Tapos yung fans, parehas. Yan. Pero nung sa mga high-end nila, mas makapal na ganito. Kumbaga, mas triple slot. So, dalawang layer or dalawang slot ng cooler. So, mabigat. So, yun. Binago na nila yun. So, in-address na nila yung problem nila sa mga triple slot video cards nila. Though maganda nga naman tignan kasi malalaki nga naman. Pero ang problema kasi masyadong mabigat. So, kaya yung binago na nila yung pagka-design. So, ito na. Kaya dito, makikita nyo, iba yung fan niya. Tapos iba rin dito. Bakit? Kasi dito, nandito lahat ng important components ng GPU. So, kaya ganito. Parang mas more power yung buga niya. Doon, mas direct. Parang sa isang company ng fans, case and fans, at power supply, may ginawa silang fans nila na direct yung flow ng hangin. Kumbaga, air, basta yun, mas direct yung flow dun, yung parang diretso yung tutok ng hangin. So yun, ang tatamaan nito yung mga GPU, yung mga importanteng parts sa loob, yun, direktang contact siya dun, direktang buga ng hangin nito. So yun, kaya moving away doon sa GPU is yung mga VRAM, yun, ibang component. So yun, yung trabaho nitong fan na to. Kumbaga, i-scatter na lang niya yung hangin throughout the video card and throughout the case. So, yun. So, makita nyo yung design niya. Parang ganyan lang. Is it plastic? Plastic or bakal? Hindi ko rin ma-decide eh. Kailangan mo atang dilaan muna. Hindi, joke. Bira lang. Tapos, ayun. Makita nyo yung design niya. Parang V, parang sasakyan. Unlike before. Makita nyo. Ganyan lang. 3 slot. Tapos, ito na yung bagong design. So, yun. Thank you. So, maraming salamat sa pag-view ng TechR unboxing video. Maraming salamat din kay Sir Ran sa pagpapayaram sa amin itong sobrang lakas mo na video card. Sobrang ganda. Ako pala si Good Guy Greg ng Tech Hour, signing off.